Hukayin muli. Yan ang hiniling ni Albay Congressman Edsel Lagman sa Supreme Court kaugnay ng paghihimlay kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Ipinapasight in contempt naman ang pamilya Marcos at mga di manoy kakuntsaba nila. Itinuloy raw kasi ang paglilibing kahit hindi pa final ang desisyon ng Supreme Court. Sa pag-uwi naman ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas, kabi-kabilang kilos protesta raw ang sasalubong sa kanya. Live mula sa Quezon City, may report si Trisha Zafra. Trisha. Ma'am Jess, simula ng ihimlay sa dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani, hindi na tumigil ang mga grupong kontra sa naturang libing sa kanilang mga kilos protesta. Ang malakihang kilos protesta raw nakakasa sa Biyernes, November 25 sa Luneta sa Maynila. Hindi pa rin namamatay ang pag-asa ng mga anti-Marcos group 3 araw matapos ihimlay si dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Ngayong gabi lang, muli silang nagprotesta sa Quezon City, bitbit ang mga pala at mga pampaingay. Sa Miyerkules at Biyernes, muli raw magkakasa ng protesta ang grupong I Defend at Block Marcos Movement. Panawagan nila kay Pangulong Rodrigo Duterte, bawiin ang utos niyang ihimlay sa libingan ng mga bayani si Marcos. Siya ang arkitekto nitong paglilibing ni Marcos sa libingan ng mga bayani. Siya ang nag-impluwensya sa Korte Suprema at siya ang nagdisenyo nitong mga hakbang na ito. Ang nais namin, iwasto ni Presidente Duterte ito sa pamamagitan ng paghuhukay. Magkakaroon din daw ng Black Friday protest ang grupong Bayan, Campaign Against the Return of Marcoses in Malacanang o Karma at iba pang kaalyadong mga grupo sa Luneta sa Maynila. Itinapat rin namin sa November 25 sapagkat sa pagkaalam namin, ito ang pagdating ng Presidente Rodrigo Duterte mula sa Peru. Gaya po ng pagkakilala natin sa ating Presidente, talagang ang kanyang political will ay napakatindi. Kapag sinabi niya ay yun ang nasusunod. Pero marami na rin pagkakataon na meron siyang sinabi at nagbago ang kanyang isip. Sa social media, hinihikayat naman nila ang publiko na gawing profile picture ang mga pala bilang pagpapahayag ng pagtutol sa libing. Bukod sa mga kilos protesta, kanina nagsumite na ng petisyon si Albay Representative Edsel Lagman para ipahukay ang anumang inilibing na labi ng dating presidente. Premature, minadali at irregular daw ang paglilibing dahil hindi pa raw pinal at pwedeng ipatupad ang desisyon ng Korte Suprema noong November 8. November 11 daw nang matanggap nila ang kopya ng desisyon at mayroon pa silang 15 araw para maghain ng motion for reconsideration. Pero kahit hindi pa nila natatanggap ang kopya ng desisyon, nagpadala na raw sila ng manifestation na maghahain sila ng motion kontra rito. Para hindi raw maging moot ang filing nila ng MR, hiniling nila sa Korte na maglabas ulit ng status quo ante order o abisuhan ang respondents na huwag munang ilibing si Marcos nang wala pang desisyon sa apela nila. Ang paglilibing daw kay Marcos ay void ab initio o sa simula pa lang ay hindi na valid, kaya dapat bawiin at itama. Ang paghuhukay rin daw ay parang parusa sa respondents dahil sa hindi anya paggalang sa SC. Hindi rin daw tiyak kung ano ang inilibing nitong Biyernes. Kung matutuloy ang exhumation, dapat din daw itong ipa-forensic examination para masigurong labi nga iyon ni Marcos at hindi wax replica o artifact. Posible raw kasing nakalibing na noon pa ang katawan ni Marcos sa Batac City, Ilocos Norte, katabi ng kanyang ina. Kalakip din ng petisyon ang hiling na ipakontempt ang mga miyembro ng pamilya Marcos at ang mga pulis at sundalong nangasiwa sa libing. Dumipensa naman si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Wala kami pakialam kung ilibing si Marcos o hindi, kung saan siya ilibing, kailan, paano siya ilibing, basta ang sa amin lang, pag may gulo, dapat andyan kami to respond. Ang presidente ng Liberal Party na si Senador Kiko Pangilinan maghahain din daw ng motion para baliktarin ng korte ang desisyon nito tungkol sa Marcos burial. Kung papayagan nating mabaon sa limot, mababaon sa limot. Kung tayo'y tatahimik na lamang at tatanggapin ito, ayun ang mangyayari. Bukod dito, ilan pang petitioner ang naghain naman ng motion para ipasight in contempt ang mga Marcos at ang mga umano'y kakutsaba nila. Kung titingnan ninyo yung coverage on television, yung aksyon ng mga Marcoses, para bang sila yung in authority doon sa paglilibing. Nasa control nila yung mga armed forces officers doon.
Paniwala pa ni Ocampo, posible raw na makaapekto sa ongoing peace talks sa pagitan ng gobyerno at ng CPP, NPA, NDF ang pagsuporta ng Pangulo sa paglilibing kay Marcos. Nagsisilbi raw kasi itong babala sa posibleng pagbabalik ng mga Marcos sa pwesto. Wala pang bagong tugon ang Malacanang tungkol dito. Pero nauna nang sinabi ng Pangulo na hindi niya alam na noong Biyernes na pala ililibing si Marcos kahit pa may ipinadalang bulaklak ang kanyang opisina sa libingan ng mga bayani. Wala akong alam. Nagtanong lang sila when would be the appropriate time for me. Sabi ko lang, bahala kayo. Ma'am Jess, hinggil sa nakakasangkilos protesta sa Biyernes, November 25, ayon sa grupong Karma, pagkatapos noon ay wait-and-see mood sila sa kung ano magiging tugon ng Malacanang. Pero sa November 30 raw, Bonifacio Day, tuloy ang mga tradisyonal na kilos protesta sa iba't ibang mga panawagan. Ma'am Jess? Trisha, kahit last week pa ito pumutok, no, itong balitang ito, yung biglaang paglilibing kay Marcos. This week, it doesn't look like huhupa yung protesta. Yun ba ang mangyayari, Trisha? Oo, tama ka dyan, Ma'am Jess, kasi yung grupong I Defend kanina sa Block Marcos Movement, meron silang mga nakaschedule pa ng kilos protesta sa Miyerkules, pati sa Biyernes, pending pa lang yung lokasyon ng kanilang mga gagawing rally. At kahit pagkatapos pa ng November 25, meron pa silang mga nakalatag na kilos protesta, meron silang tsak na sa November 28. At bago nga itong mga kilos protesta na ito, Ma'am Jess, matatandaan natin, nung Biyernes nagsagawa na rin sila ng noise barrage at over the weekend nagkaroon na rin sila ng mga kilos protesta. Yun nga yung kanilang panawagan sa iba nating mga kababayan na sumali raw at makilahok sa kanilang gagawing araw-araw na mga noise barrage at mga protesta para ipahayag yung kanilang pagkundina at pagtutol dito sa paghihimlay kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani, Ma'am Jess. Napansin ko lang, no, sila, yung grupo kasi nila, Casatur Ocampo, identified with the militant left, no? Pero meron ding mga leftist, mga left-leaning group na nasa panig ng administrasyon ngayon. Paano ba ang hatian ngayon? Nahati ba yung hanay nila dito sa issue rin ng Marcos na ng paglilibing kay dating Pangulong Marcos, Trisha? Isang bagay yung tiyak sa kanila, Ma'am Jess, no, na talagang tinututulan nila itong paglilibing kay Pangulong Marcos doon sa libingan, dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani dahil nga sa marami pa ring mga inhustisya raw na hindi pa rin nare-resolve, no, lalong-lalo na yung mga biktima noong panahon ng martial law. Pero kanila rin namang sinasabi na yung mga makatwiran namang polisiya ng gobyerno, kanila yung sinusuportahan. Pero pagdating sa usaping ito, nagkakaisa naman sila raw, Ma'am Jess, na talagang hindi raw ito tama para sa kanila. Maraming salamat, Trisha Zafra.